DWJO, ang Spirit FM, CMN Infanta Quezon. CNN Live Nation. Camille Soriano, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Patuloy na pinipili ng maraming magkasintahan sa Infanta Quezon ang buwan ng Hunyo bilang petsa ng kanilang pag-iisang dibdib batay sa datos ng St. Mark's Cathedral mula 2021 hanggang 2025. Ayon kay Lea Hines, Parish Secretary na halos 30 taon na sa paglilingkod. Batay umano sa talaan ng parokya, umabot sa kabuang 88 na pares ang ikinasal tuwing buwan ng Hunyo sa loob ng nakalipas na 5 taon. Sa bilang na ito, pinakamarami ang naitalang kasal noong 2024 na may 33 pares na ikinasal. Ibinaliwanag niya na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng bilang noong 2024 ay ang pagtulong ng isang organisasyon na nagsagawa ng pag-iikot sa mga barangay upang matukoy ang mga magkasintang hindi pa naikakasal sa simbahan. Sa pamamagitan ng nasabing programa, mas maraming mag-asawa ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng sakramento ng kasal. Gayunman, kung susuriin ang mga kasal na kusang pinaghandaan at ginastusan ng mga magkasintahan, makikita ang taong 2022 ang may pinakamataas na nagpakasal na may bilang na 19. Dagdag pa, nananatiling popular ang buwan ng Hunyo dahil sa matagal ng paniniwala na nagdudulot ito ng kaligayahan, kasaganaan at matatag na pagsasama ng mag-asawa. Napapasa rin ang paniniwalang ito mula sa mga ninuno at naging bahagi na ng kultura ng maraming pamilya. Aniya, ayon sa mga nakausap niyang nagpakasal noon na nagsasabing pinipili nila ang Hunyo dahil ito ang panahon ng masaganang huli ng isda, half-year bonus. Sa makatuwid ay ito umano ang kalahating taon na kung saan magaan ang pinansyal at itinuturing nilang isang pagpapala at magandang simula sa pagbuo ng pamilya. Bagamat may mga taong nakapagtatala ng mas mababang bilang, kapansin-pansin naman na hindi nawawalan ng mga nagpapakasal tuwing Hunyo. Hindi tulad ng ibang buwan na may mga pagkakataong walang naitatalang kasal, nananatiling may mga pares na pinipiling magpakasal sa buwan ng Hunyo taon-taon. Samantala, ibinahagi rin ni Hines ang mga hamong naranasan noong panahon ng pandemya, kabilang ang pagpapaliban ng mga nakatakdang kasal, limitasyon sa mga dadalo sa seremonya at mga suliraning pinansyal na naranasan ng mga magkasintahan dahil sa pagkawala ng kabuhayan o pagkalugi ng negosyo. Bilang paalala, hinihikayat ng parokya ang mga nagbabalak magpakasal na magtungo at magpareserba ng mas maaga upang maihanda ang mga kinakailangan dokumento at maiwasan ang mga posibleng aberya tulad ng pagkakaroon ng conflict sa schedule ng kasal at iba pang isyong maaaring makaapekto sa pagdaos nito. Bilang mensahe sa mga nagbabalak magpakasal, binigyang diin ng parokya na ang kasal ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang banal na sakramento at panghabang buhay na pangako. Hinihikayat din nila ang mga magkasintahan na gawing sentro si Kristo sa kanilang pagsasama upang malampasan ang mga hamon sa buhay mag-asawa. Mula rito sa DWJO Spirit FM Infanta Quezon, ako si Camille Soriano, nagbabalita para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Camille Soriano, mula po sa impilan ng DWJO, ang Spirit FM, CMN Infanta Quezon.